Alright, and yo, what's up mga kabagis? This is Jubilito TV Official at eto na naman po ang isang edisyon ng ating reaction video. Isa pong mapagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat mga kalingap at kabagis. At kung saan parte man po kayo ng mundo na naroroon ngayon, ay naway patnubayan po sana kayo ng lumikha ng maayos na pangangatawan at lagi pong ligtas sa araw-araw. Mega love shoutout po sa ating lahat mga kalingap and kabagis, no? So, for today's reaction video mga kalingap at kabagis, ay gawan lang po natin ng isang reaction video. Ito nga pong patungkol dito nga po sa naging live streaming po ni Kuya Bal Santos Matubang po kahapon po. Na kung saan po mga kalingap at kabagis ay na-share niya po sa atin yung conversation po nila ni Ating Melissa na kung saan po ay inilahad po ni Ate Melissa kay Kuya Bal Santos Matubang yung istorya ng kanyang buhay. Kung paano sila nagkakilala ng ama ni Jemel at ano yung mga naging pagsubok nila sa buhay, kung bakit po sila nahantong sa hiwalayan at eventually mga kalingap at kabagis dito nga po sa issue na ito. So marami pong mga revelasyon na binitawan po itong si Melissa mga kalingap at kabagis kay Kuya Bal Santos Matubang at may mga topic silang napag-usapan na kung saan ay talagang unexpected po na hindi po natin inaasahan yung mga ganong istoryang nangyari nga pala kay Nanay Melissa. So ngayon po mga kalingap at kabagis, ayun po yung gagawa natin ng reaction video. Kumbaga, the story of Ate Melissa. Yan. The untold story nga po, ika nga mga kalingap at kabagis. So bear with me mga kalingap at kabagis, at dahil medyo mahaba-haba po ang ating gagawing reaction video ngayon, dahil talagang ating pong papakinggan ang simula ng istorya nga po ng buhay ni Ate Melissa. So without further ado mga kalingap at kabagis, simulan na po natin. Wala lang siyang question mark. No? Patutot nga ba si Ate Melissa? Ano ibig sabihin ng patutot? Ito yung babae po na mababa ang lipad. Mga kalingap at kabagis, ito po yung akusasyong binitawan po ng tita ni Jemel, si Tita Blue. Na kung saan ay dun sa previous na interview nga po ni Kuya Bal Santos Matubang kay Tita Blue, ay talagang lantaran niya nga pong sinabing itong si Melissa daw po ay hostess. At ito po yung pinabulaanan ni Melissa mga kalingap at kabagis dahil wala daw po itong katotohanan. So pagpatuloy po natin. Pating mababa ang lipad, parang ganon, ano? Patuto. Sabi ba doon sa kanyang, sabi ba ng isang babae, no, na si Marivic, na si Melissa raw po'y hostess. Pag sinabing hostess, alam mo na kung ano po ibig sabihin ng hostess sa panahong ito. Narinig ko na yung salitang hostess eh. Hostess ka, no? Mga kalingap at kabagis, aminin man po natin o hindi, ang majority ng mga Pilipino po, ang impresyon po nila sa mga taong nagtatrabaho po sa bar, ang una pong agad na pumapasok sa kanilang isipan ay hostess yan. Aminin man po natin o hindi mga kalingap at kabagis, yun po yung unang tumatatak po sa ating isipan pag sinabi po nating ang isa pong individual ay nagtatrabaho po sa club. Which is sa istorya nga pong isinalaysay ni Melissa kay Kuya Bal Santos Matubang, ay malalaman po natin kung ano po talaga yung naging trabaho ni Melissa sa club po. Hostess po ba? O may iba pa pong klase ng trabaho? So pagpatuloy po natin. Ibig sabihin po, pag hostess ng isang babae, nagpapagamit sa iba, parang ganun. Nagtatrabaho sa hindi magandang trabaho like mga beer house or maraming mga lalaki, yan. Alam natin ibig sabihin ng hostess. Correct. Mga kalingap, kape muna tayo. Kape mean, ang kaping pinagsamang moringa, mangustin, seaweed sa Light. Yan o, kape mean. Maglalabas kami ni Chris Ulo ng bagong kape ngayon. Chris Ulo, shout out.
Lamian ng kapiyaw eh. Grabe. So, si Melissa nga ba ay isang hostess or patutot bago nagpangita itong lalaking ito no, na si Jesmo na ama ni Jemel at ni Monica. Liwanagin po natin mga kalingap kasi na-interview natin si Melissa. Nung kami po pumunta roon, hindi ko lang po in-upload yung video at meron yung masisilang bahagi na hindi pwedeng ilabas. Alam niyo po, ito pong si Melissa po mga kalingap, nung siya po'y dalaga pa, no? Dalaga. Ang trabaho niya po ay nasa bahay, kasambahay po ito. Okay. Sa Manila po yung nagtatrabaho, ayon sa kanya salaysay. At na kanyang ina. Nung siya umuwi sa probinsya, ay niligawan ito, no? Ni Jesmo, ayon sa kanyang salaysay. Niligawan, nasa kara niya po ay, ito po ay binata. Isa naman yung pinto. Yan. Ang hirap kasi mga kalingap at kabagis, no? Pag mga ganyang sabihin na nating chick boy, ika nga. Pretending to be binata, pero may commitment na po pala or may pamilya na. Well, kung na sa atin yan, kultura na sa Pilipinas yan, no? Lalo sa mga ibang kalalakihan dyan. Hindi ko naman po nila lahat mga kalingap at kabagis, pero may kwan na yan, hindi lang po sa Pilipino. Kwan na yan, instinct na ng humanity, ika nga, na minsan ay nadadala po sa temptasyon. So, sa issue ni Nanay Melissa at ni Jesmo, ay na-attract si Jesmo kay Nanay Melissa at nagkaroon ng spark. At base nga po dun sa spark na yon ay si Jemel at si Monica po ang naging resulta ng bawal na pagmamahalan. Dahil nga po itong si Jesmo ay may pamilya na. Sa akala po niya, itong lalaki pong naligaw sa kanya ay binata. Hindi man nagpapakilala na binata. Yung pala, mayroon ng asawa at mga anak. So nagkaanak po sila. Nagkaanak, mga kalinga. Pero nung time na yan, wala pa siya sa beer house. Okay. Wala pa siya sa beer house. Dahil siya po ay kasambahay nga po. No? Kasambahay o katulong sa Metro Manila. Umuwi lang siya sa probinsya para magbakasyon. Siyempre, alam mo naman, pag nasa Manila ka, mamimiss mo yung probinsya. Eh, nakita ng lalaki na may kagandahan, so niligawan, tapos sa madaling salita po, inaanakan nito. Nalaman lang daw po ni Melissa na ito'y may asawa na sa kanyang pangalawang anak na si Monica. Eh, wala daw yun. So, ibig sabihin po mga kalingap at kabagis, ang sikreto ni Jesmo ay itinago niya nung unang labas ng anak na si Jemel po. So, lumaki si Jemel, wala pong ka-idea itong si Nanay Melissa na may ibang pamilya nga po itong si Jesmo. At nalaman na lang po nang lumabas na nga po yung pangalawa. Ito nga po yung si Monica. Biruin yung mga kalingap at kabagis, no? Kung gaano katindi magtago ng sikreto yung lalaki po. At talagang ano bang masasabi natin dito? Bihasa na sa ganitong kalakaran itong si Jesmo dahil nga po biruin mo lumaki ang unang anak at nalaman lang at nagkaroon lang po ng revelasyon sa totoong kondisyon ng kanyang pagkatao nung lumabas po yung pangalawang bata. So pagpatuloy po natin. Itong sustinto. Dahil siyempre may pamilya ito, may sariling pamilya po, unahin mo yung pamilya mo bago yung iba. Kaya nahirapan siya, si Melissa nahirapan po na buhayin yung kanyang dalawang anak. Kaya napilitan siyang pumasok sa beer house
no, para maging waitress. Parang, So ayun na po pala mga kalingap at kabagis, no? Yun na po yung simula ng pamamasukan ni Ate Melissa sa beer house. Nung hindi niya na po kayang isustain yung dalawang bata dahil nga po syempre kailangan nila ng mga pangunahing pangangailangan katulad ng gatas, ng diaper, at dahil nga po wala naman pong fixed na source of income itong si Nanay Melissa, ay minabuti niya na talagang sabihin na nating hindi naman kahirapan sigurong mag-apply nung time na yon sa beer house na pinasukan niya, ay kapit sa patalim, ika nga mga kalingap at kabagis, ang nangyari sa sitwasyon ni Nanay Melissa dahil nga po base sa kwento ni Kuya Bal Santos Matubang na ikinuwento nga po ni Melissa sa kanya, ay hindi naman po talaga nagbigay ng sustento itong si Jesmo na sinasabi nga po ni Tita Marivic na sustentado nga daw po. Pero dito po sa salaysay or base po dito sa side ni Ate Melissa ay wala pong sustentong naibibigay na ganapan po. So pagpatuloy po natin. parang waitress, so, parang waitress sa babae para mag-serve ng alak, ganyan-ganyan. So dahil lang wala itong panggastos sa kanyang dalawang anak, kaya hirap na hirap daw po siya mga kaibigan sa kanyang kalagayan dahil wala pong sustinto o binibigay itong ama ng mga bata. So siya dalaga po, no? Dalaga siya po, mga kalingap, at naanakan nga po siya. Kaya ang tawag doon ni Single parents. dalagang may anak. Kaya tawag doon sa mga bata, anak sa pagkadalaga. Correct. Ibig sabihin po, naanakan at hindi sila kasal doon sa lalaki. Kaya po doon pumasok yung terminology na yung mga bata po ay illegitimate. Dahil nga po si Jesmo ay meron pong unang asawa. At ito nga pong si Jemel at si Monica po ay bunga po ng maling pagmamahalan po. So pagpatuloy po natin. Ngayon, para lang buhayin yung kanyang mga anak, dalawang anak niya, si Jimel at saka si Monica, napilitan siyang pumasok sa beer house para maging servidora, yung magsaserve ng alak o ano pa man dyan. Yun lang daw po ang trabaho niya. Hindi siya nagpagamit kahit kaninong lalaki dyan sa beer house. Kasi ang sabi niya po mga kalingap, gusto lang na po mabigyan po ng pambiling gatas o gatas, pagkain yung kanyang dalawang anak, na ni minsan daw po walang binigay itong lalaki yung nakabulti sa kanya. Ate Marivic, ano po ang masasabi ninyo sa sinabi ni Melissa na lagi nyo pong pinagduduldulan nung in-interview po kayo ni Kuya Bal Santos Matubang na sinusustentuhan yung mga bata? So, nasaan? Nasaan ang sustento? Base po dito, mga kalingap at kabagis. Base po sa salaysay na binigay ni Ate Melissa kay Kuya Bal Santos Matubang, ay wala pong sustentong nangyari. Ano yun? Istorya lang? Pinabayaan po siya. Pinabayaan po siya, mga kaibigan. Kaya, yun daw pong paratang, no, ni Marivic na si hostess, hindi raw po yung totoo. Ha? Hindi daw po yung totoo na siya po'y hostess. Kaya daw po siya pumasok sa beer house sapagkat napilitan daw po siyang magtrabaho sa beer house para lang po buhayin yung kanyang dalawang anak. Mga kalingap, ang tawag po doon yung survival instinct po ng isang individual na kung sa tingin niya po ay nahihirapan na ang kanyang mga mahal sa buhay at talagang ito po yung unang fighting mechanism po ng ating sarili na kung saan ay kailangan nating makahanap ng pagkakakitaan para po meron tayong mailatag sa hapagkainan sa araw-araw.
Biruin nyo, single mom, may 2 anak. Tapos syempre, hindi na siya makakabalik sa unang trabaho niya na pamamasukan po sa or katulong po mga kalingap at kabagis dahil nga po sino ang mag-aalaga doon sa 2 anak niya. At mabuti na lamang po mga kalingap at kabagis ay nandyan pa rin po yung nanay ni Melissa na katuwang niya sa pagpapalaki nga po kay Jimel at kay Monica. So pagpatuloy po natin. Pagkat ito daw po si Jesmo, sabi niya, ayon sa kanyang salaysay, wala daw pong binibigay itong sustento sa mga bata. See? Ano ang sabi mga kalingap, mga kaibigan. Ang sarap ng chismis pag gumagano. Pinapaniwala po natin kasi para daw po siyang yung dating daw sa kanya ay parang babaeng bayaran. Label na po kasi talaga mga kalingap at kabagis, no? Aminin man po natin o hindi. Ang tawag po doon ay stereotype na kumbaga once na nagtrabaho ka po sa industriya ng ganyan nga po ay nilelebelan ka na po agad ng mga individual na kesyo diyan ka nagtatrabaho ay yan na yung unang impression sa'yo. Nagtatrabaho ka sa club, ang unang pumapasok po sa isipan ng mga tao ay GRO ka or prostitute, ika nga mga kalingap at kabagis. So ayun lang po yung nakakalungkot na realidad na nangyayari po sa ating pang-araw-araw na pamumuhay po. Yung first impression, last, ika nga. So pagpatuloy po natin. Ngayon po, sa haba-haba ng panahon, nagkaroon din daw po siya ng relasyon, binata. Binata po at nagkaanak siya ng 2 ba? O 2. Ang problema sa binata, mga kalinga, ayaw nung mga magulang sa kanya. Ang saklap ng love story po ni Ate Melissa mga kalingap at kabagis. Nabigo sa unang pagmamahal, tapos hindi niya naman po isinara ang kanyang puso, muling na in love, at muli ang kalaban naman po niya ay yung mga magulang. Dahil nga po siguro mga kalingap at kabagis ay may 2 ng anak si Ate Melissa. At siguro, ayaw ng mga magulang yung ganong klaseng setup. Dahil sasabihin nila, oh, may 2 anak na yan, ganyan-ganyan, ikaw, binata ka. So, hindi po natin masabi, mga kalingap at kabagis, kung ano yung nasa likod ng istorya na ito. Pero, ang isa po sa malinaw dyan, mga kalingap at kabagis, ay hindi po na ipaglaban nung lalaki, si Ate Melissa sa kanyang mga magulang. 'Di ba? May mga lalaki po na even though hindi sila tumitingin sa nakaraan ng isang kababaihan. I don't care kung meron kang anak. Ang importante yung sa ngayon, mahal ka niya or ganon. Dahil nga po, nagkaanak din sila. Sa pangalawang relasyon ni Ate Melissa, ay nagkaroon uli siya ng 2 anak dito. At sa 2 anak na yon ay hindi na ipaglaban ng lalaki yung pagmamahalan nila sa kanyang mga magulang. So ibig sabihin, priority niya yung parents niya, hindi yung pagmamahal niya kay Ate Melissa na nagbunga pa nga po ng 2 bata. Kaya napilitan siyang humiwalay din po. Itong si Melissa. Binata yung pangalawang lalaki na kanyang nasumpungan at nanakan din po siya ng 2. Tama. Kaya lang po, ang problema, ayaw ng magulang sa kanya. Hirap ng buhay ni Melissa, masalimuot. Masalimuot po talaga, Kuya Val. Ito pa lang si Melissa po ay pabalik-balik na po sa MSWD. Yung mga bata po, maliliit pa lang ito, pinupuntahan na po niya yung MSWD, yung DSWD po, para humingi ng tulong.
At lagi na siya pupunta doon sa barangay kung saan po nandoon yung kamag-anak, no? Asawa, para yun nga po idulog na kunin yung bata sa kanila. Kasi minsan pala yung naiwan doon dahil nagtrabaho nga po siya. Naiwan. So ito na po yung sinasabi ni Ate Maribik doon sa panayam po ni Kuya Bal nung nakaraan, na iniwan niya yung mga bata sa puder nila. So ang kadahilanan po, gaya nga po ng sinabi, ay nagtrabaho nga daw po sa Maynila itong si Melissa. Dahil nga po walang sustentong ibinibigay si Jesmo. Iniwan niya yung mga bata at gusto niyang kunin, hindi po ibinibigay sa kanya yung mga bata. Kaya nung kami nag-usap, mga kalingap, halos nawalan siya ng lakas ng loob na parang sabi niya ilang ulit ko nang inattempt ginawa yung pag-agaw ng mga bata pero hindi ko ako pa ang kakasuhan nila. Kaya sabi ko, lakasan mo ang loob mo kahit gaano katigas, babasagin natin. Ayon sa batas na pinaiiral. Tadaan po sa Paano na lang po mga Kalingap at Kabagis pag hindi dumating si Kuya Bal Santos Matubang sa buhay ni Nanay Melissa? Habang buhay na lang po na itong si Jemel at si Monica ay mapapa sa ilalim po sa kontrol ni Nanay Maribik or Tita Maribik or Tita Blue. Sabi nga po ng mga netizen. Mabuti na lang na nandyan si Kuya Bal Santos Matubang, mga Kalingap at Kabagis. At ang Kalingap po na handang tumulong sa mga ganitong klase ng sitwasyon at sa ganitong klase ng pangangailangan ng isang individual na muling niya makapiling yung dalawa niya pong anak. Tama ang proseso. Sabi ko, wala na po siya mga kalingap Wala siyang pag-asa pang makuha. Kasi minsan sinasaktan na siya ng sariling anak niya. Isipin mo po mga kalingap, anak mo, sasaktan ka. Tama mga Kalingap at Kabagis, no? How you can imagine po, isang 7 taong gulang at isang 10 taong gulang na bata aawayin or pagbubuhatan ng kamay ang kanilang nanay? Anong klaseng mind conditioning ang nangyari dyan? Bakit po humantong sa ganyang klase ng tawag nito hatred? Yung hatred na naramdaman ng mga bata sa kanilang ina. 'Di ba? You can't imagine mga Kalingap at Kabagis dahil talaga nga pong iba yung mind conditioning na nangyari dito. At totally, as I say mga Kalingap at Kabagis, na brainwash yung mga bata po. Patuloy po natin. Ba't nagkagayon? Ba't humantong sa ganun mga kalingap na sarili mong anak sasaktan ka? Anong mayroon? Ganun ba kasama ang isang nanay, isang ina na pati anak sasaktan ka? Ang mga bata po, 7 taong gulang pa lang, 10 taong gulang. Pag sumagot po, parang hindi magulang, parang hindi ina. Pinalikan ako ng mga pusa. Bing bing! Sige daw po, mag-isip tayo. 7 taong gulang, 10 taong gulang, pag nagsalita parang hindi sariling ina. Anong mayroon sa likod nito? Ready na ba kayo? Ano po ang nasa likod yan? Well, sa tingin ko alam niyo na po ang sagot. Meron pong tao sa likod yan. Sino? Sa tingin ko po alam niyo na rin po. Sabi ko, mayroong nag-uudyok. May nagmamando sa isip ng mga bata. Kasi ang bata po may instinct yan Alis ka muna dyan, Bing, at nataran pa ako dito. May chismis pa.
Ay, ang bata po, instinct niya na mahalin at hanapin yung magulang. Hindi Correct. ka sa tao na hanapin, di ba kahit nga hayop, pinahanap yung tatay, hinahanap yung nanay. Gusto magdididi, gusto magsuso. Pero nakapagtataka po, ganung edad, kinamumuhian ang sariling ina. Nakapagtataka. Hindi ko ubod maisip at Well, Kuya Bal, hindi na po nakakapagtaka yan. Dahil nga po, may nagdidikta. Kinukondisyon yung isipan ng mga bata para po kamuhian yung kanilang mga magulang. Definitely, 100% po. anong mayroon at ito mga batang ito, sa murang edad, natutong magalit sa ina. Kung walang nagtuturo sa kanila at nagmulat, ano kaya? Marating ng mga bata ang ganong kaisipan na sariling ina kinamumuhian. Sabi ko ay, there is something wrong. Yes, definitely. Mga kalingap, mga kaibigan. Ang galing ni Kuya Bal dun. There's Dapat something natin wrong. alamin ang buong kwento ng buhay nito. Kapi muna tayo. 7 taong gulang ayaw sa ina. Ako nga po mga kalingap, ang tanda-tanda ko na, hinahanap ko pa ina ko. Mamimiss mo yung nanay mo, kahit sino sa atin dito. Human instinct po yun, mga kalingap at kabagis. Gaano man po tayo trinato ng ating mga magulang, by the end of the day, magulang pa rin po natin yan. At talagang hahanap-hanapin pa po natin yung naging experience na pagmamahal na ibinigay po ng isang magulang. Correct me if I'm wrong, mga kalingap at kabagis. Kahit matanda ka na, mamimiss mo yung magulang mo. Kasi magulang mo yan eh. Instinct natin bilang tao na hanapin yung nagluwal sa atin at mayakap mahalikan. Yes. Pero nakapagtataka po, bakit? Ito mga batang ito, sa murang edad ay kinamumuhian, kinasusuklaman yung sariling ina. Nakapagtataka. Hindi na po nakakapagtaka yan, Kuya Bal. Alam na this, ika nga. Meron kayang nag-uudyok sa kanila para kamumuhian ang sariling ina? Meron po, Kuya Bal. Yung kayang pagkasabing hostess ka ay malaking impact sa mga bata. Yes, malaki po ang impact, Kuya Val. Na pag nagkwentuhan sila sa loob ng bahay nila ay sinasabihan yung ina niyo hostess. Walang utang na loob, pinabayaan kayo. Yun, malamang ang nangyari, Kuya Val. Kaya po, ang mga bata po, ay ganun ang impresyon sa mga magulang. Yung ba'y nagkaroon ng galit doon sa mga bata? Kaya nga po mga kaibigan, sabi ko nga po, babasagin ta itong problemang ito. Talkalin po natin kung sino ang mayroong may sala. Anak mo yan eh. Di po baga? Sarili mong anak, niluwal mo mula sa iyong sinapupunan. Tapos, 7 taong gulang, kamumuhian po kayo. Anong sagot ni Monica, mga kalingap at kabagis, nung in-interview ni Kuya Bal nung time na yon? Ayaw niya nang bumalik sa nanay niya kasi pinag-aalaga siya ng bata. So, ibig sabihin, ikukondisyon nung isang individual na, pag bumalik ka dyan, pag-aalagain ka lang ng mga anak niya. O, di ba? So, ano yung tatakbo sa isipan ng bata? Ay, ayoko. Mag-aalaga lang ako. Ganun po yung nangyari, mga kalingap at kabagis. Sino Grabe. po nagtuturo sa mga bata para kamuhian ka, para kasuklaman ka? May magtuturo po niyan, Kuya Bal. May nagtuturo ba sa kanila? Meron po. Wala po yung, alam niyo po, ang isang tao po, ang instinct ng isang bata, hahanapin niya ang kanyang magulang. Correct. At yun daw pong kwento ni Jemila ayon sa ina, hindi daw niya kayang gawin sa bata na ipagtabuyan, itapon yung damit at umalis ka na.
Kasi ganun po yung ganun yung istorya ni Tita Marivic na pinagbabato ang damit ni Jemel. Sinabi, lumayas ka na. Ganun yung istorya nga binigay kay Kuya Bal Santos Matubang. Hindi daw po niya kayang gawin yun. Pati doon ba may natuturo sa kanya na ganun ang sasabihin sa atin? Scripted. Nakapagtataka po mga kalinga. Talagang nakakapagtaka, Kuya Bal. Hindi po maabot ng aking sariling pangunawa na yung sariling ina po ay sisiraan mo Grabe talaga. at kasusuklaman. Kayo po mga magulang dyan, kaya nyo bang gawin sa anak ninyo Never. Never. na sa ganong edad, palayasin mo? Sabi baga ng Bible, gaano man kasama ang magulang, ito man ay kriminal, gagawa ng paraan para buhayin yung kanyang mga anak. Correct. Di ba? Sabi ba yan ang Biblia? Kayo ng mga masamang magulang Nagnanakaw kayo, di ba? Para buhayin ninyo ang inyong mga anak. Gumagawa kayo ng masama para lang mabuhay yung mga anak ninyo. Ito po kaya ganito mga kalingap, mga kaibigan. Ina, ipagtatabuyan. Kaya sabi ni Melissa, hindi ko yan magagawa, Kuya Bal. Anak ko yan Yes. Yan po ay narinig ko po sa magulang, mga kalingap. Kaya sabi ko, babasagin natin kung gaano man katigas. Babasagin ta ang katahimikan. Ayon sa batas na mayroon tayo sa Pilipinas. Kaya pumunta kami ng MSWD, mga kalingap. Kilala na po si Melissa doon, guard. Suki na. Nagpunta kami dito dati Wala lang pong lakas loob na gawin yung kanyang gusto mangyari yung reklamo niya. Kasi walang tumutulong. Walang nagtutulak sa kanya na, sige ituloy mo, gawin mo yan. Buti na lang nandiyan si Kuya Bal na mismong magtutulak ngayon kay Melissa para nga po may balik na yung kustodiya sa kanyang mga anak. Ngayon po meron na ang Team Kalingap. Nakita nyo naman mga kalingap at kabagis at narinig natin mismo kay Kuya Bal Santos Matubang base sa salaysay nga po ni Melissa sa kanya na maling-mali po yung mga akusasyong binitawan po ni Marivic sa kanya na di umano'y hostess daw po siya na hindi niya po tinatrato na maganda yung mga anak niya. So just imagine mga kalingap at kabagis yung dinaanan or pinagdaanan na buhay ni Melissa. Nagkaroon ng 4 na anak sa 2 lalaki. Walang nakuhang sustento. Itinaguyod yung pamilya sa tingin niya pong marangal na pamamaraan. Pero hinusgahan pa rin po ng mga individual na hindi po nakakaintindi. Napakalungkot mga kalingap at kabagis. Mabuti na lamang po ay nandyan si Kuya Bal Santos Matubang at ang kanyang programa. At nasabi niya na rin po sa kanyang programa ay aayusin niya po ang buhay ni Ate Melissa. At ang planong bahay ay gagawin niya pong 2-story. 2 palapag na po ang gagawin niyang pabahay kay Nanay Melissa. Para naman po maging maaliwalas at lalong maayos yung magiging kondisyon nila by the time na bumalik na nga po itong si Jemel at itong si Monica po. At for sure, syempre, pagkakalooban ni Kuya Bal Santos Matubang ng pangkabuhayan yan para talagang pasok na pasok po. Pag in-evaluate po ng MSWD po yung sitwasyon ni Nanay Melissa at talagang ipapakita ni Kuya Bal Santos Matubang na ito yung bagong Melissa na handang harapin ang hamon ng buhay kahit iniwan siya ng mga taong nag-anak sa kanya. Ayan, ganun na lang po ang sabihin natin mga kalingap at kabagis. At talagang full support ang ibibigay ni Kuya Bal Santos Matubang dito nga po
kay Nanay Melissa. At masayang masaya din po ako mga kalingap at kabagis dahil napagkasundoan nga po ng aming grupo na COOS na sumuporta po or mag-ambag po ng tulong dito nga po sa pabahay ni Nanay Melissa. Dahil alam po namin in our heart na talaga pong kailangan ni Ate Melissa ng tulong po. Comment down below mga kalingap at kabagis kung ano naman po ang inyong sariling opinion dito nga po sa istoryang inilahad sa buhay ni Nanay Melissa. At ayun na mga kabagis, muli nakarating na naman po kayo sa dulo ng ating reaction video ngayong araw na ito. At muli po maraming salamat dahil nga po sa napakahaba po nating reaction video ay talagang sinubaybayan at talagang hindi nyo po iniwan si Jobilito TV Official. At muli po, nagpapaalala po ang inyong host sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ni Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rab, Ate Edna Vlogs, Kalingap Official Lingap Partners, Category A and B, Official Lingap Reactors. Please do subscribe their channel po mga kalingap at kabagis. And at the same time, naglalambing po ang inyong host sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ni Jobilito TV Official, ay pakihit naman po ang subscribe button at ang notification bell para maging updated pa po kayo sa mga darating nating reaction videos. Once again, this is Jobilito TV Official. As I always say mga kalingap and kabagis, peace. God bless po. Bye-bye.